Hello, what's up and good morning mga pare koy. Ngayong araw gagawa tayo ng tutorial kung paano mag-drain at mag-flush ng coolant sa ating Sniper 150. Tara, wag na nating patagalin tong video mga guys, let's go! Narito ang tools na ating gagamitin gaya ng socket wrench, 10mm and 8mm, isang plastic panel, isang basin plastic na pagsasahuran natin ng used coolant, isang litrong distilled water at saka isang litrong Prestone coolant. Una natin gagawin, kailangan tanggalin natin itong magkabilaang panel. Gagamit tayo ng 10mm socket wrench para tanggalin ang dalawang bolt na nakakonect dito sa ating coolant bottle. Gagamit pala tayo ng long nose dito sa pagtanggal ng clip mga pare koy. Pero pwede rin itong kamayin. Proceed na tayo dito sa may drain bolt mga pare koy. Gagamit tayo ng 8mm socket wrench. Pagkatapos nating tanggalin ng drain bolt, bubuksan na natin ang takip ng radiator para tumulo na ang used coolant mga pare koy. Ibalik natin pansamantala ang drain bolt para makargahan natin ng distilled water ang ating radiator tank. Ibalik pansamantala ang takip. Start the engine at hayaan matapos ang 10 minuto bago patayin ang makina para mag-circulate ang distilled water sa loob ng ating radiator. Habang iniintay natin ang 10 minuto mga pare koy, linisan na natin itong ating reservoir. Madali lang naman linisin ito gamit ang tubig sa gripo. Banlawan sa loob gamit ang distilled water. Same process lang ulit tayo mga pare koy. Kung paano natin dinrain ng coolant kanina, ganun din natin i-drain ng distilled water. Ibabalik na natin permanent ang drain bolt mga pare koy. Alalay lang sa pagigpit para hindi ma-lost thread ang ating bolt. Ilagay na natin ang ating Prestone coolant. Piga-pigay natin itong hose mga pare koy hanggang mawala ang hangin sa loob. Kargahan ulit natin ng coolant hanggang mapuno. Siguraduhin nakasara ng maayos ang takip. Ibalik na natin ang mga hose ng reservoir mga pare koy. Ibalik na natin tong unang bolt mga pare koy. Tapos kargahan na natin ng coolant hanggang sa
upper high level mga pare koy. Ibalik na natin ang takip. Ibalik natin tong cover na goma. Tapos ilagay na natin tong pangalawang bolt mga pare koy. Pagkatapos natin dito mga pare koy, ibalik na natin ang magkabilang pairings. At dyan na nagtatapos ang ating tutorial mga pare koy.